hirap. Ayan, may nag-record. Hello. So, because of that, hanggang second year high school lang ang natapos ko. So, actually, apat kaming magkakapatid and lahat kami high school levels only. Yung kuya ko, which yung host natin ngayon, no, si Apply Mike Yulo, siya lang yung nakarating sa amin nakatungtong ng college. Pero technically, hindi pa rin talaga dahil ang natapos niya is fourth year high school pa rin. Kasi nakapasok siya ng first year, first sem college, drop out pa. So, sobrang hirap, of course, but siguro naniniwala pa rin naman talaga ako sa sipag, no? Sa sipag, sa tiyaga. Dahil hindi kami kayang i-sustain ng family, kumbaga natuto din na, alam mo yun, rumakit-raket. Mahilig nang magbenta dati pa. Nandun naman yung benta-benta. Actually, I got that from my mama, no? Kasi mahilig din siyang magbenta ng mga kung ano-ano. Actually, yung kung ano-ano na yon, yung mga gamit namin sa bahay. nauubos, nauubos unti-unti, no? Kung may marketplace lang dati, siguro laman na ng marketplace yung mga gamit namin sa bahay. But yun, kidding aside, no? So talagang nauubos yung Correct. gamit namin. So siguro dun din yung na-adapt ko. Kasi kapag may bumabati ng kunwari bag ko, pero yung mga bag kunwari Winnie the Pooh, yung mga ganon. Pag sinabi na, ay, ang ganda naman ng bag mo, gusto mo? No? So, ready na ako na ibenta yan. Oo, Ibenta yan. ibenta, tapos ilalagay ko na lang sa plastic or paper bag yung gamit ko pag uwi. Mm. So, naging maraket, naging hanggang kahit papano nakakaipon. Kasi kapag kami nahahawakan ako pera naman before, talagang inaano ko yung parang ano kayang pwede kong ibili, ano kaya pwede kong ibenta, no? Para kumita ng maliliit lang naman ito. And because of that, nakapagtayo din ako ng mga businesses, no? Very small businesses lang naman, mga kain-kainan, no? Sa mga gilid-gilid. But naglako din ako ng mga paninda. As I said, no, kahit anong paninda, nilalako-lako ko. And but to make the long story short, naging mahirap yun for me because I found out na hindi porket may pera or may pangpuhunan ka na kahit papano, successful at yayaman ka na pala. No? Kasi narinig ko yung word na entrepreneur dati and nalaman ko kung anong ibig niyang sabihin. I think this was around early 2000. Ayan. So makikita yung edad, no? Medyo matanda na. Early 2000, no? So at that time, I was 20-something. Ayan. 20-something, early 20s, no? So, sabi ko, gusto ko maging ganun. I wanna be an entrepreneur. So, naging mapuso ko ano-anong pinagagawa, no? And yun na nga, to make the long story short, lahat yun nalugi. Yung inipon ko ng matagal na matagal, ganun kabilis, no? Nawala lang. Oo, naubos talaga siya agad. So, I went back to being an employee kahit papano natatanggap naman sa mga mabababang profession like, for example, concierge, secretary, taga-tinta ng kape, mga ganyan. No? But I did not stop na magbenta-benta ng sideline pa rin. Nalala mo yan, kuya, di ba? Kahit mag-aalok ako bigla, kunwari kay Angge, uy, baka gusto mo alahas, di ba? Mga ganun, kumaga, gusto mo ng damit, gusto mo ng ano. So, even before, may mga ganun na. But yun na nga, it was hard, mahirap kapag wala palang nagtuturo kasi walang nag-guide eh. No one guided me, wala naman akong mentor. Financial parang nag-educate sa akin when it came to money, no? Wala, even our parents wala din talagang alam sa pera. So it was hard, paganon-ganon din ako, no? Paganon-ganon din ako with my journey sa pagnenegosyo, pagbebenta. Ayan. So until nagkaroon na ako ng boyfriend until became my fiance and I worked for them 3 years in a relationship. And okay naman bilang isang empleyado, syempre alam naman natin, no, minimum wage. And at that time, buhay pa yung mother namin. So, hati pa kami. So, sa 12,000, hati pa kami ni mother, 6,000 na lang sa akin. But siguro, hindi ako sobrang umaaray nun kasi nga, I was then living with my boyfriend, no, with my fiance. So, kumbaga wala naman akong problema when it came to food, yung mga basic needs, wala. Pero kung tutusin, kulang talaga yun. No? So, ayun siya. Hanggang sa I was invited by my brother with Supreme. It was for a different company. And everything changed, no, after that.
no? Dun sa, Wow. so hanggang sa yung ngayon na, ayan. Yun. Thank you very much for sharing your background, no, Coach Zaina. And para sa mga nakikinig ngayon, nanonood, no, I can attest to that kasi kuya niya. No? So, alam natin na alam namin, no, yung nangyayari talaga. And by the way, no, sobrang I want to take this opportunity to also appreciate, no, and acknowledge na nung time din na sobrang hirap din nung pinagdadaanan namin dahil very madiskarte si sister, no, at baga dahil nga benta-benta siya and talagang nakita niya yung hirap, hindi siya nag-family agad. So ako nagpamilya ako agad, madami agad anak. So ang hirap. Sa kanya ako nakakatakbo, no? Pag kailangan ko ng tulong, pagkain, kung ano man 'yan, no? I need to pay some bills. So si sister yun. So thank you, Coach Zaina. No, I still remember that. I'm still very grateful until today and forever. Yun. Yan. So ito naman, no? And buti na lang, no? Bibiruin ko sana si iPhone 15, no? Na nasa school ngayon. Buti uso dito yung ano, to cut the long story short. Inaano ko lang, forward. Hindi daw uso yung to cut the long story short nung event eh. So, Uso sa, very good. Okay, so anyway, thank you for sharing that. Now, next question. Paano ka naman naimbitahan sa ganitong klase ng business, no? So for those who do not know yet or hindi pa sila aware, no? What is GFox? It is a network marketing, direct selling MLM company, no? So maraming tawag, yun. Okay? So my question is, how were you introduced? No? Paano, nakwento mo nga, no? Ako nag-invite sa'yo. Pero paano ka ba na-invite ko? Maraming beses na kasi ako talaga na-invite ng kapatid ko because hindi kami mayaman pero maarte po talaga ako, no? So pagdating sa ganitong klaseng business or networking, parang hindi ko siya type yan. So wala naman akong definite na na answer to bakit hindi ko siya type. Wala lang, parang feeling ko hindi ako bagay dyan. Yung ganon, feeling no? Feelingera. In short, feelingera ako. So, mas gusto ko pa na maglako. Kasi naglalako ako talaga sapatos galing Divisoria, no? So, hindi ko na nasingit kasi nahiya ako kay iPhone 15 eh. Yung mga detalye, tinanggal ko na, no? So, naglalako ng ano. Long story short, no? To cut the long story short. So, tipong naglalako, naglalagay sa isang, alam mo yon sa yung bag na malaki, no? Na parang banig, no? Na talagang inaano ko yan, naglalako ako ng kung ano-ano. But when it came to ganitong klase, I didn't know why, or maybe meron pa akong hindi naiintindihan at that time. Feeling ko na parang wag na lang. But because nga dahil sa pagmamahal, ayan, no, kaya ako sumasali, no? So, yung akin naman, he would always, no, my brother, he would always invite me first. Sabi nga nila, ang uunahin mo ay yung mga taong malapit sa'yo. So, syempre, sino yung malapit, no? Si sister. And each time, ang lagi naman talaga niya is dito na magbabago yung buhay, yayaman tayo dito. Ganyan kasi yung mga linya dati. No? So, and ako naman, kahit hindi pilitin, dahil nga sa gusto ko siyang tulungan at gusto ko siyang suportahan, each time, wala akong pinalagpas na kumpanya na sinalihan niya. Talagang sumasali talaga ako. Wala kang tinanggihan. Wala akong tinanggihan. So, lahat yan sumasali ako, multiple heads pa, kung ano yung meron ako, ibibigay ko talaga para lang makasupport. But never did I move, no? Wala akong ginawa na that I really took action, wala talaga. So, pinapanood ko lang siya.
Ha? Hindi mo tinatrabaho. Hindi ko talaga tinatrabaho. Kumbaga, tinitingnan ko lang, oh, buti naman, okay na, oh, nakabili ng sasakyan, buti naman, oh, happy ako. Kasi pag sa family natin, happy tayo, di ba? Kapag ka umaasenso, kapag gumagaan ng buhay, ayan, at least hindi inaalala. Kasi lagi inaalala ko pa eh, di ba? Para kumusta kaya, ganyan. So, Yeah. kumakain ba or whatever. So, nakita ko naman kahit papano, no, pero wala pa akong nakitang significant change. But when Supreme was established, and this was again no, for a different company na hindi ko na siya in-mention, I saw something change, no? There was a system, may nakita ko na ginagawa talaga nila, na hindi siya yung, kasi what I didn't like din before was the power. May familiar ba dito sa power? No? Na Grabe, power, power. oh, power, no? So yung Bakya, mga no? ganon. Bakya. Bakya, oo. Yan. So, parang power. Oo, palakpakan. 1 milyong palakpak, 2 milyong palakpak, no? Tapos, papadyak pa. But, I saw something different. Ayan. So, syempre, again, hindi ko nga siya naiintindihan. But at the time, no, again, sumali pa rin ako for the reason na kasi gusto ko siyang suportahan. And actually, yun lang yung money na meron ako. Ganun lagi, no? That was the only money I had and it was for 5 accounts. Tama ba kuya? 5 Yeah, accounts? 5 accounts. So, ipon ko na yun So, kayo na mag-times, yung iba dito alam no? Kayo na mag-mathematics. So, at the time. So, pero, for 1 year, wala akong ginawa. And then, I saw his life change. Again, fast forward. Nakakaya kay iPhone 15, no? To cut the long story short, nakita ko, kumikita na siya 1 million a month. Naglabas na siya ng Porsche Macan. And for me, what I felt was baliktad, no? Yung parang nag-iba. It wasn't na gusto ko din yan. Sabi ko, baka mapag-iwanan ako Kasi ang tagal ko ng member, I was only watching. So, na nag-a-unfold lahat. And I saw that they were doing something good. It was different. So, dun na-establish, no, yung Supreme na team, no, yung Supreme Entrepreneurs Club. Ano bang year yon? 2020. 2020. So, I started yung nung nag-pandemic na. So, wala akong work. Tuloy-tuloy ang gastos. Sinamahan ko. Sinunod ko yung sistema. After just 2 months, nagsi-6 digits na ako. And after a year, no, I was already earning 500,000, almost 1 million a month. Nasabayan ko na siya. Nakapaglabas ako ng sasakyan. So, I was invited in a way ng, well, syempre, brotherly na, sige na, ganyan, no? Very persuasive naman kasi yung kuya ko Ayaw din niya talaga akong tigilan. So, ako naman, dahil sa pagmamahal, sali naman. Joy naman. So, I don't know kung may nakaka-relate dito, no, na kapag dating sa pamilya, talagang kahit wala nang sabihin, wala nang explain. Malambot ang puso. Sobrang lambot ng puso. So, that's the way, no? Actually, nakakatawa pa nga kasi sabi niya sa akin, di, iba to. Iba talaga to. Sabi ko, ilang beses mo na sinabi sa akin yun Sabi ko Iba naman talaga, di ba? Na iba to So, sabi ko, sumisigaw pa ako nun kasi back office ako nun. I was an employee. Sabi ko sa fiancé ko, Lab, si kuya, ini-invite na naman ako sa networking. Sabi ko. No, kasi dun sa previous ng kuya ko, pinag-15 heads ko pa yun, yung fiancé ko. No, walang bumalik, guys. So, kumbaga, 15 accounts pa yun. Hindi kayo pumunta ng opisina noon Never, wala. No event. So, I was invited like that. And ayun na nga. Hindi naman pahirapan kasi kapatid So, thank you for sharing, no? A lot of lessons to be learned from that, tama? Kumbaga, syempre, katulad nga na nabanggit ni China, unahin mo yung malalapit sa'yo, no? And siguro, yun din ang naging main way of inviting ko talaga, no? Asking for help. Because a lot of people are too proud to do that. Too proud to ask for help. No? Tulungan mo naman ako sa negosyo ko. And alam mo naman ang
actually, mga tao, especially your loved ones, likas na matutulungin. Di ba? Ang mga tao. So, makatagpo ka ng sa 100 hiningan mo ng tulong, hindi mo naman uutangan. Tama? Hindi mo naman... Actually, dyan ako pumutok sa paghingi ng tulong. Do you remember? Correct. Because sa ganun sa paraan pinapanganak, ng paulit-ulit, no? Because sa kagustuhan niyang tumulong, naturally, nakaano din siya, nakatagpo din siya ng mga tao na gano'n. No? So, sabi ko nga, pinakamaganda, pinakamagaan na paraan to introduce the opportunity to your friends and loved ones is to ask them for help. Tulungan mo naman ako sa negosyo. Hindi ka naman hihingi ng pera, hindi ka naman uutang. Tulungan mo naman ako sa negosyo. So paano paraan? You can introduce the business. Okay? The products, whatever. So, yun. No? At least napapaalala sa atin ngayon. Okay? And another lesson that we can learn from that is what? Sumali man sa nung una, but not until nagkaroon ng significant results. Doon nagkaroon ng parang desisyon na, uy, gawin ko na nga rin to. Okay pala talaga. So, that's another reality that we need to accept. That really... Pero delayed na ng 1 year. Yun lang, delayed na. Nag-iisa, nag-ano ka na nun eh. Nag-1M ka na. Ako, parang papasok pa lang ng 100,000. So, medyo malayo talaga yung gap. Yeah, so that's another lesson, no, na hina-highlight ngayon ni Coach Zaina na kung nakikita niyo naman na nangyayari na, huwag niyo antayin na lumaki ng todo. Para wag naman sobrang late ka na humahabol ka na lang. While it's there, habang may nakakagawa, no, kahit di pa ganun kalaki, alam mong nangyayari na. You see it coming, ano na agad. Yung tawag doon, the ability to anticipate. Meron ka ng skill, no? May skill ka na to anticipate what's next. Para hindi nakakalagpas ang opportunity sa iyo. Sayang naman. 'Di ba? Sayang naman. So again, that's one lesson she highlighted. Another is andoon yung kailangan pa din talaga. People need evidence that it's real. She needed evidence. Kahit kapatid niya na ako, nag-join siya para pagbigyan, but nung nagkaroon ng ebidensya na, ay, hala, iba pala, totoo pala, no? So, nakakatuwa, yun yung nabuo nating sistema na tinuturo ngayon natin dito sa Supreme. People need evidence. People need proof so that they will believe, because people to see is to believe. Hindi naman natin yun mababago sa kanila. Okay? So, 90% of our market, visual, to see is to believe. So, let's capitalize on that. Okay? So, thank you for, ito na lang, paano, nabanggit mo na kanina ng kaunti eh, paano ka ba nakapag-join? Yan, kasi iba-ibang paraan ng pagsali dito, no? Iba-ibang tao, kasi magkakaiba naman ng kanilang ekonomiya sa buhay. Grabe ang support system. Yes, Apche, grabe talaga, no? Family is love, okay? So, paano nga ba? Ano yung mga nagiging kaparaanan mo? Siguro hindi lang dito sa GFAX, no? Kasi nakwento mo naman na marami kang mga naging sinubukang negosyo. Each and every time, how were you able to do that? Paano ka na? Okay. Meron ako from yung previous nga na company, di ba, nagpasok. Tapos, hindi na yun na-withdraw. Tapos, di ba, pina-withdraw ko sa'yo? So, di ko alam kung meron pa ako dun eh. Withdrawin mo nga. Yon. Tapos, may konting naitabi. Tapos, nakiswipe ako actually ng hindi sa akin na credit card. Nakiswipe ako ng credit card. So, nanghiram ako. Wala kang capital talaga nun na iyo? Wala talaga. Okay. So, in short, dumiskarte ka? 12,000 lang per 12,000 per month. Yung 6,000 kay mother pa. May plus pa paminsan yun. Pang divisoria. Pa doon, no? Okay. So, clearly, wala siyang pangpuhunan kasi sweldo niya pa lang kulang na sa kailangan niya buwan-buwan. So, in short, ginawa niya ng paraan. No? So, just sabi nga, it's not about the resources, it's about the resourcefulness.
So marami kasi nag-iisip, ay para maka-join kailangan may kapital. Yes, kailangan ng kapital, pero hindi kailangan meron ka kung meron ka namang diskarte sa buhay. No? And Yes. she exemplified that ever since before pa, kahit bago pa mag-GFAX. Okay? So thank you very much for that inspiration and idea for everybody. And pagdating naman dito sa GFAX, ano ang package na sinimulan mo? Saan ka nagsimula? And kung if you were to do it all over again, saan ka magsisimula? Yan. Well, of course, Auto-D talaga. Auto-D. Auto-D talaga because yun naman talaga yung best na package. I was advised to do so kasi syempre kapatid ko naman yung nag-ano sa akin. And although I'm not good in math or with numbers, so kapag kinokomputan ako, mas maganda talaga ang kitaan sa Auto-D, no? Plus the fact na merong libre na bottles. Tama. Ayan. So, pero it did not stay na Auto-D lang kasi unti-unti. Kasi yung my now husband, si Oliver, meron din siya. So, parang more than family Auto-D kami. Pati yung mom, actually pati mga kapatid ko sa Yulo, no, meron. Correct. And pati yung parents niya, yung dad niya, lahat yan, tita, meron, no? So, family lahat, no, umiinom talaga naman kasi makakatulong lalo na sa part ng kay Oliver, mga matatanda na. So, super sulit naman siya. Kaya I started with yun talaga, yung Auto-D. That's great. Thank you, no? Thank you for sharing. So, Auto-D pa rin, no? And again, buti na banggit mo. Kasi may libreng dalawa. Dalawa pa. Okay? So, I want to take this opportunity to let everybody know, baka hindi mo pa alam. What does Auto Diamond ibig sabihin? When you buy that package, yun yung 7+2, David. And when you buy 7... Ay, sorry. Oo, Auto-D. When you buy 7, may libreng 2 bote yun. Tapos yung iyong account from a premium package, it becomes Auto Diamond. Kasi kakabili mo lang, automatic diamond rank ka na agad 1 star. 1 star diamond rank. So the privileges, meron ka kaagad higher maximum income when you are a 1 star diamond rank. Mas mataas ang maximum income mo daily compared sa pumasok lang with 1 bottle. Yan, para alam mo ha. Okay? So pag hindi ka kasi na Auto Diamond package, you would need to work for that rank up. Yes. So, ano ba yung mga requirements when you need to work for that rank up? You need 10,000 pesos. 10,000, 20,000 pesos worth of product sales, other products than Elixir. Tapos, you need to have personally sponsored, ibig sabihin ikaw nag-invite, ikaw naka-recruit, no? Na 5 na either bumili ng business package or Elixir na 1 bottle or Auto-D din. So, work needs to be done for you to rank up. Pero when you buy the Auto Diamond package, so wala na yung work part requirement, matik 1 star diamond rank ka na. Higher na yung maximum income mo agad-agad. No? So, may privileges na agad yun. Okay, so thank you for sharing that. And again, I want to take the opportunity to let you guys know that we have a current promo that's bigger than the 7+2. Meron po tayo ngayon, baka hindi niyo po alam, 7+3 promo. Buy 7, 3 bote libre. Limited po sa may mga vouchers. No? So which are your uplines? Nagbilihan po yan ng maraming vouchers. So chat nyo lang yung mga uplines. I have vouchers as well. So para ma-maximize natin 7+3 until the vouchers last. Okay? Tapos pwedeng gamitin yung voucher hanggang katapusan, May 31. Alright? Sige. So, last question siguro, no? Ano ba ang bilang isang top rising star top 20 and earning 6 digits a month consistently na ngayon, no? Na nasa bahay or kaya nagde-deliver ng Elixir. Yun lang naman ang ginagawa mo, di ba? Nasa bahay, nagde-deliver Elixir.
mate ng events. That's it. No? Nag-answer ng inquiries. Ano ang pinakamagandang ma-advise mo sa mga nakikinig sa'yo ngayon? Number one, talaga, of course, when entering, para lang, kasi akala siguro ng mga tao na kapag pumasok sila sa ganitong negosyo is it's a get rich quick scheme, no, na like yes, no, we invest our money in it, but of course we need to work for it. So ang number one ko talaga muna is getting in. Dapat we need to get the best package para the positioning is there, tama yung pasok natin, so that when we work for it, maganda yung pasok ng income, no, or ng commission natin, kasi nga nakapwesto tayo ng maayos, no, madami tayong madami tayong mamimiss kapag yung mas mababa na package yung kinuha. Kapag mas mataas, syempre nasa mas maganda at malaki yung income. Ayan. Oo. So, second is, well, because we have a system to follow, the CPAG Sistema Servicio System, the Tatak Supreme, that's the second advice, is to just follow the system because we already have a running and foolproof system. I can say foolproof kasi naranasan ko siya na kapag ginagawa ko siya, hindi talaga ako nazi-zero. There would be times na merong times na yes, mas mahina than the previous, ganon, pero never masi-zero if truly you follow the system. It's impossible, no, na zero ka if you follow those three na core na ginagawa at ginagamit talaga natin, no. So sipag, dapat tinatrabaho talaga siya. So this is not just distributorship na pag may kumatok, pabili po, tsaka ka mag-aabot ng benta. Kailangan nating mag-alok. There are many ways, no, para mag-alok. Through Facebook dati, naranasan ko nung nagbebenta because I started selling things when I was 15 years old. No? So 15 pa lang ako, alam ko. So habang tumatanda ako until I became 20, 30, kailangan ikatok sa mga bahay, ikatok sa mga opisina, naglalako, bibit-bitin. Ngayon, we don't really need to do that. Everything is easier. So naranasan ko na rin nung nag-shift into digital na lahat. So, naging mas madali actually, no? So, wala ako masyadong OPEX. Well, of course, no, the Wi-Fi, a good running cellphone, ayan. So, but, yun na lang yung kailangan gawin, no? So, sipagan natin. So, hindi porket walang bumibili, ibig sabihin wala akong benta. So, talagang sipagan pa rin natin, no? Doon pumapasok that meron tayong kailangan gawin day in and day out. Ayan. So, sistema, there is a system that we need to follow para hindi tayo nalilito. Because I always hear people or even mga members who say, hindi ko alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Well, actually, you just need to follow. No? You can ask your uplines know. No? The leaders, no? Yung mga leader uplines niyo, they know what to do. Definitely. Kasi hindi kikita kung hindi alam kung ano yung ginagawa. So, follow the system. Ayan, so we have online events, offline events, what we need to do, and ayun, meron tayong mga upcoming na mga talagang exciting, no, na talagang isusubo na lang talaga to, no, kapag hindi pa, nako. So, and number 3, service, no, serbisyo, is we need to go beyond just the selling. Ayan. So, sinabi ko kanina, dapat magbenta talaga. Pero yung pangatlo, it's very important because it sustains us. That's what keeps us apart from other sellers. No, yung mga nagbebenta lang, no, na nagpapadala lang, mga nagde-deliver lang para makabenta at kumita. Of course, I'm in it for the money. Kailangan ko din talaga, no, to sustain my living. Madaming gusto sa buhay, mataas ang pangarap, but we also need to think about, no, yung clients natin, kinakamusta sila. So those are the little things that I do, no, to give service. May hatid, may explain sa kanila, medyo mahaba ang pasensya, di ba? Ayan. And third is do it consistently. Tuloy-tuloy lang. And always go back to that. No? Kasi iba, pag ginawa yon tapos hindi siya nag-work,
tumitigil Hihinto na, agad. Oh. humihinto na. Oo. So, do it consistently. Ituloy-tuloy mo lang. Nandito si iPhone 15, siyang laging nagsasabi, "Pahiram muna ako, Tuloy-tuloy lang, 'no? Ituloy mo lang yung Hindi ginagawa naman mo." siya ang guest sharer ngayon, so gamitin mo na. Okay, sige, gamitin ko na, 'no? So, ituloy-tuloy mo lang. Definitely, 'no, I can attest to that. When you don't stop, imposible, 'no, na nawala. Talo lang talaga yung humihinto. Yan. Yes. So, yun Galing, lang. galing. Talo ang humihinto. No? As long as you keep on going, you'll eventually win. So thank you very Yes. much. Ang ganda, we masyadong siksik sa value, no? Yung iyong mga shinare sa atin. So palakpakan naman natin. Yes, tuloy lang. Yeah, no, David, tuloy lang. So let's give her some love, no, sa chat box. Punuin natin ang puso at palakpak ang chat box natin for Coach Zaina Yulo. Thank you very much. Thank you. Happy ba kayo sa unang pa lang natin, sharer? O, di ba? Thank you. Siksik sa value. Okay. Congratulations, kaya niyo din yan. Yes, amen. No? So, ayun. So, thank you very much. Now, we will move on to our next sharer. No? And last sharer na natin for today. Kasi wala po yung isa. Unfortunately, no? He cannot make it. Okay? So, didiretso na tayo sa pinaka top 1. Yun. Okay? So, ang nakakatuwa naman, no? Ang huling mag-share for tonight, I'm sure makakapulutan nyo din ng sobrang inspirasyon and value. No? You will learn so many things from this person, because ay top 1 lang naman siya sa top rising star. Okay? Also a Millionaires Club member of the company. Also, hindi lang ngayon basta 6-digit income earner consistently. Pumapasok na po ito ng top 20, by the way, para lang alam ninyo. Ibig sabihin, ang income pumapalo na ng almost 500,000. No, para ka makapasok ng top 20, 300 pataas, 300,000 pataas na po yan. So, malapit na, no? Konting konting usog na lang ito at talagang tuloy-tuloy lang. Keep on doing, if she keeps on doing what she's doing and improving pa. Okay? So, excited ba kayong makilala, malaman kung sino siya at to know her more? Yes? Type yes naman sa chat box. Okay? Sige. So, para maniwala kayo na top 1 rising star po siya ng buong kumpanya for the first quarter. No? Let me share my screen once again. Okay. Top rising star of the year, of the month, Miss Sheila Ilagan! May we request the top and the top rising star of Ayun. So, sabi ni Sir Ed, walang itinama, no? Of the year, of the month, hindi, of the quarter. Yeah. So anyway, no? Without further ado, bigyan po natin ng masigabong palakpakan at puso sa chat box natin, Coach Sheila Ilagan, the top 1 rising star for the first quarter of 2024 to 2025. Yay! Girl power tayo tonight. Yeah. So welcome to our show. So, ayan, congratulations na. Bigyan naman natin ng maraming congratulations si Coach Sheila. Grabe talaga tong babae na to no? So, mas makikilala natin siya tonight with the first question. Hindi ko na patatagalin. First question, Coach Sheila,
tell us more about you, no? Sino si Sheila Ilagan? Ano yung background mo? Para naman makarelate yung iba dito na hindi alam, no? Na meron palang kagaya mo, na with your background, na pwedeng gawin yung ganitong business. Yeah. Thank you. Thank you for those who attended tonight. No? A tap on your back. And of course, no, special shout out muna dun sa aking guest for tonight. So, syempre, dahil tayo ay into this business, kailangan lagi tayong may bit-bit na +1. For those pala na hindi na nakakilala sa akin, I'm Sheila Ilagan. This is ako. Who is Sheila Ilagan? Nandiyan pa ba si iPhone 15 fully paid? Saan tayo magsimula? Sa 8 years old ako, sa 11 years old. So, yeah, I started selling when I was 8 years old. Nagpaparenta ako ng comics. And then, come 11 years of age, ay nag-start ako magtinda ng palamig. And, siguro, I must say, opposite noon sa kwento ni Abzaina, kagaya ng sinasabi ko, hindi naman, not to brag, but ito yung reality na meron ako sa buhay. Sa buhay. Nakaka-nervous pala. Kahit online. We eat 5 times a day. Yes. Bakit? Dahil ang negosyo po ng aming pamilya ay karinderya dito sa Lucena. So, sikat ang... Buti nilinaw mo. Buti nilinaw mo. ang almusal ko, kanin, tanghalian, kanin, hapunan, kanin. And would you believe, ang special meal namin, kapag sawa na kami sa ulam, ay Payless noodles. Do you still remember Payless? Payless noodles with egg. Yeah. Wow. So, yun yung special meal namin. And hindi yan joke, totoo po yan kasi umay na kami sa kaldereta, sa giniling, sa paksiw na lechon, and the common na handa for big events, lechon. Ay pumipikit ako kasi ako'y sawa, umay na ako. Yan. So, kasi may lechonan kami, doon ako lumaki. My family is into business, retail, and syempre, of course, no, moving forward, I'm 25-ish by age, no, by heart. I have 3 beautiful kids na pinagkatiwalaan ako ng Panginoon to raise these 3 beautiful kids and a proud networker, of course. So by profession, I am a businesswoman. Mahilig ako sa mga hustle. I'm an online seller and a realtor as well. Lahat ng pwede benta, no? Pati hangin, ibebenta ko pag nagkakabusan. Kulang na lang hangin. Okay. Yes. So, thank you very much, no? So, pwede pala, no? Pwede pala na kahit na negosyante and it's consistent with our first sharer, no? Si Coach Zaina. Pwede pala, no? And may mga kumpanya na pwede pala. Yan. So, iwasan na natin na, hindi ko na-highlight yung nauna kasi na iwasan na natin yung mga power. Grabe yan. Kasi hindi tayo papasukin ng mga kagaya ni Coach Zaina at ni Coach Sheila pag gano'n, ha? Pagbakya yung culture, ika nga. So, it's good that culture mindful tayo. Big factor siya. Kung papasukin ba tayo ng higher profile people. Okay? Like Coach Sheila. So, thank you very much for sharing. Okay? Now, curious ako. Paano ka naman naimbita o paano ka napunta sa ganitong klase ng negosyo naman? Anong kwento doon? Anong kwento behind that? All right. What a beautiful question. GFox is my second MLM. Okay. Sa totoo lang, kagaya ni Coach Zaina, ako'y nadidiri sa networking kasi nga power. Pero nag-turn yung aking perspective one time when I encountered a priest.
na kilala dito sa amin sa probinsya na kumbaga siya ay iginagalang, kapit-kapitagan. And nakita ko siya sa isang event ng iniinom na juice. Tapos nagpray ako, Lord, sabi ng nanay ko, pupuhunan kita. Pero intindihin mo. Like networking peperahin ko na lang. Damo kang pera in me. Pero I prayed for it. I prayed for it and sabi ko, Lord, kung feeling mo, kung alam, kung para ako sa networking, sana bigyan mo ako ng sign na makakita, pag gising ko, makakita ako ng puting bulaklak. Lo and behold, the following day, maray ko naman sa subdivision namin dito na ang natubo pa lang ligaw na halaman na bulaklak ay puro puti. Ay, Lord, ayoko nga networking So, I didn't join. Okay. And fast forward, 6 years ago, I joined a MLM na nasabayan ko ang momentum. And of course, I build relationship inside kasi hindi mo alam kung sino yung mamimit mo along the road. And one of my acquaintances turned friend who is my upline, Hannah Clarito, shout out to you. Ay, alam mo naman ang mga kapwa mo chismosa, kilala mo yung Caracas chismosa yan, okay, anong balita? Kumusta ba dyan ang pamimera? Nag-flock together kayo. Yeah. Tapos isa pa, si iPhone 15, Jake Mark Flora, ay isang inspirasyon para sa akin bilang mukhang pera. By the way, taas ang kamay ng mga mukhang pera dyan. Kuya, 3 lang kami nabukas ang camera. Ano, kami lang maganda? Buksan niya rin ang camera niyo. Tama. Jake Mark Flora, na who happens to be an inspiration to me because of the online world na meron siyang mundo niya lang. Bilang sa palagay ko, introvert ang taong to. Kumita ng milyon at nakapagpatayo ng bahay na cash, to which for me is also an inspiration, no? Hindi ka sure. Hindi ka daw sure. Baka nga naman hindi introvert. Okay. Introvert. So, introvert. Dahil ako ay weakness ko ang online world. I'm an online seller. Meron akong online presence dahil alam nila na kapag nag-recommend ako ng food, ng place, alam nila na totoong masarap siya. And pero yung FB ads world na kalakasan ni GFox, strength ni GFox, weakness ko. Dalhin mo ako kahit saan, meron ako makikitang opportunity bilang offliner. Tama. Tipo ganon, dadayo ako ng lugar, pag uwi ko may bit-bit ako. Pero yung online, pagdating sa people skills, meron na. People skills, di ba? Pero online skills, doon. Yan ang kahinaan ko. Yan ang kahinaan. Okay, klaro. So, dito ako na-entice and dito ako na-curious. Bilang ako na risk taker. Teka. And yung gut feel na parang may tama na nangyayari. So, why not try? Okay. Nice. Yun po yung... Okay. So, if I'm gonna get lessons from your story, one, syempre, yung relationship matters. No? Relationship matters. Kumbaga sumama ka, no, dun sa nakasundo mo. Tama ba? Okay. So that's good. Syempre bilang offliner, 'di ba? With your people skills, doon ka sumama sa nakasundo mo siya, no? So something to learn from, no? Makakapulutan natin. Plus something of value that you can offer. Yan, no? So tama 'yon, no? Kaya talagang napakagandang ma-advise. The lesson coming from her story, no, sa shinare niya ngayon is build mo yung sarili mo talaga. You build yourself, no, your skills, what you can offer. Hindi lang yung product, hindi lang yung
Tama ba? Hindi lang yung product, hindi lang yung company, hindi lang yung compensation plan. Kasi lahat. Yes, and Coach Mike, Yeah. people buy from you because it's you. Yes, exactly. Exactly. So you need to have something to offer as well as a person. So that's a really good lesson to get from her sharing. So thank you very much no sa sharing na yon. Ang ganda. Okay, so hindi sapat na ang ganda ng product ng company. Hindi sapat na ay ang laki ng kitaan ng kumpanya. Kung ayaw naman nila sa iyo and they see nothing that you can offer. Wala silang makita na value sa iyo. So build your value. I-work out mo 'yan, hindi pwedeng hindi. Okay? So ganun 'yun. Kasi di bibili sa iyo kung mukha kang uhugin, mukha kang untrustworthy, 'di ba? 'Yun, dapat ma-build up mo yung sarili mo, your personal branding, no? Hindi 'yun basta-basta nasusuotan lang ng LV at nasusuotan lang ng Louis Vuitton at ng kung anumang gamit. Your personal branding, no? Who you Yes. are, who you are. So thank you. Ganda niyan, ang ganda. Malaking lesson na mapupulot. Okay? So next, not if, no? Saan ka nagsimulang package naman? Punta naman tayo zoom in naman tayo sa GFox, no? Saan ka nagsimula naman sa GFox? Anong package? And if you were to do it all over again, anong package? Yan. Bilang negosyante, Mike, I always see to it yung maximum income potential. Mm-hmm. So, since dati we are allowed for the 7 accounts, I was able to strategize it first. Nagsimula ako pumesto ako ng 3 accounts. 3 accounts muna, pag 2, ganon. 3, pag ganon. Tapos, I already included my son, Simon, Yes. who is a minor that time. And then, saka ako naglagay ng linyada. Okay. But eventually, nadagdagan mo siya. As a matter of fact, I started with a 7+2. But I personally strategized on it because iba-ibang pangalan. I have 2 beautiful individuals joining me who trusted me. As a matter of fact, kilala mo siya, tumatakbong konsehal ng Lucena, baka may mga Lucena number 22. Ayan, Tito Suarez, who joined first before I joined. You still remember those days? Yeah. Tama. So, hindi ka pa namuhunan na siya. Ika nga. Exactly. sabi ko, during those days, difficult days, no? I must say, Lord, kung nasa tamang landas ako, show me the way. Hindi lang niya shinow yung way. In-answer pa niya yung prayer ko na, ito na wala ka pa nga, andyan na siya. Di sige, join ako. Diba? So, dahil kapitalista ako, I want the maximum income. I spread my 7 accounts that were, talagang inaral, pinagplanuhan. And I finished with the 7 accounts myself, using my account, my name. And doon na nagsimula. The rest is history. Okay. Yeah. Good. So, it's either you go for the auto-D or you go for the maximum accounts. One account policy ngayon, pero iba pa rin kung napupwesto mo pa rin yung, let's say, halimbawa, mahal mo sa buhay, mabigyan mo rin ng account na kapwesto. For example, me, just to connect with what Coach Sheila shared, mayroong account yung daughter ko, yung son, yung mga anak ko, yung dalawang malalaki kasi nga hindi pwedeng batang-bata pa, above 18. So yung dalawa kong anak, may mga accounts yan dito sa GFox and napopost ko nga minsan, di ba, yung income ng aking daughter. So ibig sabihin, tinatrabaho ko din naman, why not isang account lang ang kikita? Bakit pwede namang marami? No? Yung pinapasukan ng komisyon. Yan. So, learn from mga marurunong na go always for multiple accounts. Kung hindi man pwedeng sa pangalan mo, pangalan ng anak mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, sayang eh. Sayang. Kung alam mo naman, tatrabahuhin mo rin lang pala.
So always go for the maximum potential of the business. Yun nga yung maximum potential niya eh. Di isagarin natin. Tama? Okay. Yes. Thanks very much, Coach Sheila. And last question for the night. You've been very inspiring and we've been learning so much. Last question for the night, no? Ano pa ba ang being the top one rising star, no, for the first quarter? Bigyan mo naman kami, no, ng pinakamagandang pwede mong i-advise para din maging top one rising star. Yeah. Ano bang ginawa mo? Ba't ka naging top one rising star? If you can squeeze it into a few paragraphs. Okay, I cannot. Hindi. You cannot cheat the grind. No? Yes. Alam nyo, ako yung tipo ng taong kahit maraming pinagdadaanan, pahid luha, tuloy ang buhay. Paghaharap ako sa entablado, tatawa ang ngingiti. Para na, buhay artista, ang hirap palang maging artista. Ang hirap palang maging ganda. But you know, kidding aside, God gave me this strength to show the grit, the persistence, and the grace given to me that it can be done. Na kung feeling mo mahina ka, baka feeling mo lang. Kasi hindi ka naman ilalagay ni Lord sa isang sitwasyon na ipapahiya niya yung anak niya. And with all honesty, it's a beautiful journey. Kasi puno na, amidst adversities, maraming opportunities na ma-encounter. You'll meet people na may na-achieve na. You'll meet people na mas mababa sa'yo. You'll meet people na of same level, na yung problema niya, easy-peasy lang sa'yo. Manila, ganun ba? Wala yan. Lilipas din yan. But nevertheless, pag naging faithful ka kay Lord, pag naging truthful ka sa tao na kasama mo, and you keep your integrity high, you'll never go wrong. Plus, syempre, hindi ito easy money na nag-join ka, nakikita ka kagad. Iyaman na agad. Walang ganun. May legwork, may hard work, and of course, no, you need to work. You need to work. Exactly. Kasi isa lang, ako, very practical ako sa buhay eh. Tuloy naman ang andar ng kuryente. Ang tulo ng tubig, tuloy din. Ang wifi hindi mo nakikita pero binabayaran mo. Tama. Pwede bang, Lord, hindi muna nga ako magbabayad ng wifi. Di po ito lang negosyo ko. Correct. Lord, hindi nga muna ako, ako'y malungkot. Ay, pwede bang sabihin ko sa 3 kong anak, hindi mo nakakain, malungkot si mama. Tama. Tuloy ang buhay. So, nevertheless, kahit saang negosyo, GFox or outside GFox, kailangan tuloy-tuloy. And lastly, why I love doing network marketing, small capital, pero big income. What is 136.5 sa 1.5 years kong income na around 3 million? Diba? Benta. Na walang OPEX. Ang pasahod ng mga tao. Walang tao. Kailangan mo lang maging maganda. Isa mahirap din. Mahirap din, pero manageable, Tama. Ganun eh. Yung isa sa requirement. Ang hirap magtinda ng isang produktong maganda, tapos ang itsura mo naman, hindi ka ganun presentable. And, kasama kasi siya yung physicality, yung how you present yourself, para pagkakatiwalaan ka ng tao. Yes. Kasama siya sa pag-build ng first brand mo. And one good thing about Supreme, the Supreme Entrepreneurs Club, I'm very happy na nagkaroon ako ng 5 years training from my first MLM to become the best version of me, tapos sumalpak ako sa Supreme. And nararamdaman ko
na there's more to come. More to More come. exciting. The best is yet to come. Definitely. Yes. Best is yet. And yeah, kumbaga mas nag-elevate yung isang Sheila Ilagan dahil meron akong Supreme Family to back me up sa gera na papasukin ko. Yes, sa laban ng buhay na to, no? Yes. Yun. Thank you very much, no? Sobrang, again, siksik at umaapaw ang lesson. So, such a blessing. And for acknowledging Supreme, no? Glory to God, no? Gratitude and glory all goes to God. Balik sa Kanya. Everything that we have right now, the system that we have, the skills that we have developed over time, it would not be possible if hindi niya hinayaan at pinayagan. Okay? So, thank you, Coach Sheila. Ang ganda ng mga binigay mong tips, no? And I want to highlight one of them na ang nakakatuwa sa negosyo na to, vertical yung growth mo eh. Hindi yung ano ba tawag dito, horizontal, no? Kasi in some work or job, you spend every day for how many years with the same people? Tama, di ba? You spend every day sa sobrang habang panahon with the same people. So yung growth mo, stagnant talaga eh. Okay? Pero with this opportunity, you meet people higher, you meet people lower, no? Hindi naman mababa na, kumbaga, halimbawa, mas financially, no? Mas mababa talaga, or kaya education-wise, mas mababa talaga, na meron tayong pagkakataon iangat. Matulungan natin maangat sila. Tama? Oh, so nakakatuwa, no? You get to serve and you get to grow. So ang ganda nung na-highlight mo na aspeto na yun ng negosyo natin. Okay, so sa gitna ng napakadami mo pang nagbigay na value. So thank you very much. And sakto, it's 8:53. Yeah, so we will be finishing earlier than usual kasi dati 8 to 10, di ba? O at least ngayon hanggang 9 lang. So nag-enjoy ba ang lahat? No, bukod sa maraming natutunan, nag-enjoy ba ang lahat sa ating conference tonight? Yes, and nakakatuwa, no? Hindi bumitaw ang numbers, no? We started with 20 plus, and then we reached 30, tapos 31, 32, hindi bumaba hanggang dulo. Grabe, so proud of Supreme naman, galing. Okay, so again, pangitain of exciting things to come. No? Nagsisimula pa lang tayo. Sinisimulan first natin tong episode, and we will be interviewing more leaders ng Supreme, and hindi natin alam, baka makapag-imbita pa ako ng mga iba pang mga leaders that we can really learn from, mga performers. Magandang matuto talaga sa mga performers. Tama ba? Di ba? Okay. So baka pwede din ako mag-invite ng ibang leaders sa ibang company. Company tuloy. Ibang team. Yeah. Gusto niyo ba yon? Ibang team, no? Mga top performers sa ibang team, interviewin ni Coach Mike. You like? You like? Heart nga kung gusto. Heart dyan kung gusto. Ayun. So it's good to learn from them as well. Okay? So bukod sa mga top performers ng Supreme, na alam natin makakapulutan natin ng so much value and lessons, mga top performers din ng ibang team, imbitahin ko. No? Ayos. Good. That's a good plan. So, very inspiring. Thank you very much once again. Nakaka-bless, no? We are blessed with your testimonies, with your success stories. And, ayun. I just want to praise God for everybody. Salamat sa oras ninyo at sa lahat ng umaten na hindi bumitaw hanggang dulo. God bless you all. Okay? So, blessings. Maraming benta sa inyo lahat. Maraming bagong members sa mga grupo ninyo. No? Amen? Amen. Alright, sige. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa pakikinig sa lahat. And of course, maraming salamat sa mga guest natin, no? Coach Zaina and Coach Sheila. Baka naman pwedeng ilagay yung kaming tatlo naka-spotlight. Coach Carlo, pwede ba yun? Para ma-picturean natin. May spotlight din si Coach Zaina. If it's still possible. Pwede ka pa ba, Zay?
Yun. Alright, let's go. Ayan. Okay, picture tayo. Picture. 3, 2, 1. Smile. Yun. Tapos sa mga umattend, gusto ko rin kayong picturean. Yan. Open kayo ng cam. Open kayo cam. Picture tayo. 3, 2, hindi, yan, sige. 3, 2, 1, smile. Yan. Oh, open pa ng cam, wala na? Okay? O, sige. Yun lang. So, thank you guys very much. God bless you all. See you on our next Supreme Success Stories. Yay! Bye guys. God bless.